Atong balikan o basa ang atong general subject. Amen. English. Being a vessel unto honor, a fully equipped man of God, by being empowered in the grace which is in Christ Jesus, to fully accomplish our ministry in the unique ministry of God's economy. Bisaya. Amen. Ingon nga mga tao sa Dios, masangkapan unta ta mga igsoon. Mahimutang sudlanan sa kadungganan, vessel unto honor, dayon equipped as a man of God. Sa unsang paagi, by being empowered in the grace which is in Christ Jesus. Ang tumong to fulfill our ministry. Sa giingon nila ganiha na atay kaugalingong pagpangalagad. Nining usa ka bugtong talagsaong pag-alagad. Amen. Busa si Timoteo giingnan ni Pablo, hingpita ang imong pagpangalagad. So salamat karon, ingon nga mga sudlanan ta, dili sa talamayon nga pagkabutang kundi sa dungganon nga pagkasudlanan. Hallelujah. Sa kadaghan sa mga taong gibuhat sa Dios nga mga sudlanan, kita lang ang nagrasyahan. Amen. Nahimong sudlanan sa kadungganan. Kay diha sa dakong balay na daghang sudlanan. Naay sudlanan nga giandam alang sa kapungot, naay sudlanan nga giandam alang aning mga bahina. Salamat kita nahimong bahin nining sudlanan nga mahimong sudlanan nga dungganan. Bisan to diutanon ta, yes, we are earthen vessels, but there is a treasure inside of us. Wani makita sa uban. O pila ra pod ang nag-treasure ani. Pila ra pod ang naghatag og bili ani. Bisan ang mga magtutoo nga nahimo na untang nasudlan ani, wa gihapon nila tagaig bili. Ang ilang pagkasudlanan wala nila ampingi. Salamat kita ingon nga mga sudlanan. Meaning bahandi nga dili mabilhan og salapi atong ampingan ang atong pagkasudlanan. Praise the Lord. So karon ang atong giawit, ang kamatayon dili makapugong sa kinabuhi sa pagkabanhaw. So sa message 4 dinhi ato makita unsay gibuhat sa atong Ginoo. Giunsa niya nga ang kamatayon dili mo effect, walay kahimuan pinaagi sa iyang kamatayon. Atong dunganan og basa ang iyahang uluhan. Sa English, Christ nullifying death and bringing life and incorruptible to life. And our remembering Jesus Christ, the seed of David, raised from the dead. Bisaya. Amen. Salamat kay sa Ginoo kay na ito mga igsoon gikan sa iligan. Ato lang po i-acknowledge lo eh. Kaya makaingon. No? Unsa kang hangina ang nagdala ninyo din hiloy. Amen. Bida og parihata og tumong nangandoy ta sa divine transmission. Amen. Karon ni atang tanan di lang kay igo mudawat ta sa divine dispensing kundi
tagdon usab nato ang divine transmission. Na Diyos nung pagpalatay mga igsoon. Gikan gabi hangtod karon. Pero reminder lang. Reminder o remind. Pag-remind lang. Bisan kusog ang bultahe nga nag-transmit sa unsay naa niya, unsay nahuman niya. Kung dili ta mo gamit sa atong espiritu. Kung dili nato batasanon ang atong espiritu sa paggamit, wag yapon tay madawat mga igsoon. Ingon natong morning revival, there is no problem in the power plant. But the problem is in the receiver. No? Gamay lang makaali sa kuryente. Bisag attitude lang, musalag diha di na musiga. So, manghinaot nga matag karon ko niya, i-check nato kung napabata sa atong espiritu. Bisan naminaw mo diha, iampo in taon ko ninyo dire. Kay ako pod, nagampo pod nga dili mo matulog diha. Kay karon panahon natin katulog iron. Critical girong panahon na. Pero salamat kay ginulify na ang kamatayon. Amen. Sa Tesalonika ang pagkatulog kana mang namatay. Ang namatay sa Tesalonika natulog lang. So, paghagok-hagok mo diha, mag-ana-ana na gani mo na murag hapit na ni. So may buot ipasabot aning atong uluhan. Duha man ni kapunto. Ang una, nullifying death and bringing life and incorruption to life. Sa to pa ang kamatayon sa atong Ginoo, dako kayo ang iyang gihimo. Giingon ni sa atong igsoon, this is the wondrous, marvelous work of Christ. Talagsaon nga buhat, kahibulungan nga buhat, nga imbis kay namatay siya, diha sa iyang pagkabanhaw, ang kamatayon nga mao'y katapusang kaaway sa Dios, giwad-an niya og gahom. Parehas ra ni aning magminyo ta ba? Dahil pag human na to kasal, ananana din tay gitawag og marriage certificate, marriage certificate. Dayon, kung ibase sa Biblia, kamatayon ra ang makabugto o kanang pakighilawas. Sa to pa, kanang atong marriage certificate, dako kayo nagahom nga mulakag nimo kung maghimo ka og salaod. Contradict niya. Ang kamatayon, human mahulog ang tao. Sumala sa Roma, ang kamatayon mihari sa tanang mga tao. Busa walay tao karon di mahadlok og kamatayon. Di ba? Katuramang mag-suicide na mo di mahadlok kamatayon. Labi dakog utang. Di masulbad ang utang busa. Wala na. Pero normal lang ka nga tao, mabati gyud ka kahadlok og kamatayon. Kana lang resulta kana maglabad-labad lang imong ulong, ano mang daghan man dayon kag pangitaon nga solusyon nga maayo ka. Ngano man bisan labad-labad ay ulong nahibaw ka di na matagad, adto man gyud ka sa kamatayon punta. Busa walay usa ka tawo nga wala mahadlok sa kamatayon. Isa man kuno niyo diha. Resulta man sa pagkahulog sa tao. Sa pagkahulog sa tao, ang kamatayon mihari sa tanang mga tao. Pero miabot ang Diyos sa kapitulo 3 bersikulo 15 sa Henesis. Nagsaad nga ang kaliwat sa babae. Hallelujah, doon ay kaliwat sa babae. Gisaad sa Diyos. Amen. Salamat kay ang kaliwat sa babae walay lain mo nga tong Ginoong Hesus. Muadto sa kamatayon. Aron wag tangon ang gahom sa kamatayon. Giingon dinhi, our Savior Christ
Jesus solidified it and brought life and incorruption to life through the gospel. In 2 Timothy 1:10, Paul tells us that Christ nullified death. Then, yang i-explain, what is nullified? One, this means that Christ made death of non-effect. Ang kamatayon, di na epektibo. Wala na. Murara ni leon nga mungulog, pero ayaw mo kabaka kay pangag ng leon na. Wala na nainipon. Oh. Ayaw mo kahadlok. Kay ang sumala sa excerpt anita na walay tao nga di mahadlok o kamatayon. Pero kung ato ning tuuhan nga kamatuoran, pinagis kamatayon sa atong Ginoo, ang kamatayon nga mga katapusan kaaway, wala na ipik. Tinuod ka ha? Lagi. Dayon, through his devil-destroying death, ang iyang pagkamatay mao'y paglaglag sa yawa. Kinsa ang yawa mao'y naay gahom sa kamatayon. Busa doon na siya ito, devil-destroying death. Kung kutob ra dinhi, unsa may prueba nga epektibo ang iyang kamatayon. Salamat kay dunay swallowing resurrection. Gilamoy ang kamatayon pinagi sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Kung wa siya mabanhaw, ang iyang kamatayon ay pulos. Dili epektibo, bisan pa ang katubsanan, di mo epek. Pero kay nabanhaw man, haleluya. Hilabihan ka epektibo ang kamatayon nga gihimo sa atong Ginoo. Busa si Pablo sa kapitulo 15 sa unang Korinto kay kapitulo man ni sa pagkabanhaw. Bisan pa ang ikot sa kamatayon, wala na'y ipik. Tanawar ko ng murata o ma-espirito, di ba? Muratag, okay na. Amen? Pero naa ka sa kalag, Ginoong Hesus, mag-anda na pa ng kunot sa imong guna. Oh, anda na. Bisa kung saan ni mo gihum-yuhum, wala. Pero naa ka sa espiritu, di na ka magtagad. Wala na ibili para nimo. Ang imong importante, ang importante nimo, mao nang masama unta kang Pedro o ni Pablo ba nga buot nang makigusa sa Ginoo. Busa naay giingon din nga through his resurrection, death swallowing, ang iyang pagkabanhaw naglamoy sa kamatayon. Number 2, Christ not only defeated death, He nullified it. Minyo man ka, dong. Nya, unsa may katungod nimong malitaw man ka. Minyo lagi ko, pero ginulify naman. Gianol naman ang kaminyoon. So I'm single now. Sa to ang imong marriage contract, wa na to effect. Muadto to imong asawa ko, oy, minyo ka, diaw, minyo lagi ko. Pero wala na na-effect. No effect. Giwagtang ang iyahang gahom. Mga igsoon, kini, tuuhan lang nato ni kay nahumana ni nga kamaturan. Bisan sa atong kasinatian, napamangyoy, masimutan pa man nato ang baho sa kamatayon. Pero atong tuuhan lang, baho na na. No effect. Sa pagpadayag ni Pedro kung kinsa si Kristo, you are the Christ, the Son of the living God. Human ana, gipadayagay ni Ginoong Hesus ngadto kang Pedro, I will build my church. Bitag kuto bra diha, iya man gisumpayan. Unsay sumpay, sister? Sister, unsay sumpay? And the gates of Hades cannot prevail against it. Bantay ang pulong prevail.
Kay ang gahom sa Hades dili makabuntog. Nganong buntog may gihisgutan dinhi? Nganong man niya nagdili makadaot, dili makatandog, buntog man. Nagpasabot di ay while we are in the process of building, naay pakig-away. Naay pakigbisog. Kinsa man ning makigbisog hanggang haan sa Hades. Pero gisulti sa atong Ginoo cannot prevail it. Sa ato pamuaway gid siya. Pero atong tuan dili ni makabuntog. Tanaw ang building sa recovery. Sa dihang nanguli tong gikan sa Babylonia. Sa dihang magtukod na sila, muduol dayon ang kaaway. Muduol si Sanballat, muduol si Tobias. Unsa ba yang tuyo? To distract the building. Pero ang mahimo sa kaaway, ilangan lang niya ang pagtukod, pero dili siya makabuntog sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Tuod na distract, nalangan ang unang pagpanguli. So may sunod ang laing pagpanguli. Naana po'y laing grupo sa kaaway. Tuana po si Tobias o si Sanballat to distract the building. Pero salamat sa Ginoo, mulampos gyud. Ang iglesia nga tukoron sa atong Ginoo. Hallelujah. Dili makabuntog ang kaaway. Karon sa iglesia di ata wala bay baho sa kamatayon mga igsoon? Naaoy. Bisan sa amo sa Plaridel, ang hit paminahon. Baho sa kamatayon. Pero baho ra lagi. Tuuhi ang nahuman sa atong Ginoo. The gate of Hades cannot prevail against the building church. Dili ngano man kay sa iyang pagpadayag ani abi ni Pedro og ingon adto ra kasayon ba. Ingon ay natong Ginoo nga moadto siya sa Jerusalem aron magantos. No, sakiton dito pero tapos na tulo ka adlaw mabanhaw siya. Ay si Pedro sa iyang hunahuna nga nang inunana man pod. So dili unta na mahitabo Ginoo. So day ang pagtukod sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia pinaagi sa kamatayon. Amen. So sa iglesia di nata kun mga matay na tantanan napadi ay gubot. Naaday mahimo ang yawa kun patay na tantanan. Kinsa may iyang gamiton? Bisan sa magtiayon, kung mamatay na ang bana, bisan pag magtuak-tuak pa ng asawa di hagyaw-yaw, kisa pa may hagyaw-yaw, namatay naman na iyang bana. Dapat di ay mahimong gubot. Patay naman ang usa. Naukitang tanan mga matay. Kay ang pagtukod sa lawas ni Kristo ng mga iglesia, nag-required man sa atong kamatayon. Pag-ingon niya, he want to follow me. He take up his cross and deny himself. Sa ito pa, ang pagsunod sa atong Ginoo, pagdumili sa atong kaugalingon, pagpasan sa atong cross. That is death. Ay, ikaw dong, istorya rin daayo di mo. Mga anak rin, ano sa istorya? Agitaw. Mga anak mo punta dayon. Mga din ay patay. Pagdala ko mo patay atong embalmer, duslak ko na dito, reklamo din na. Narabay mga bagong mudos ron sa mga embalmer, di lang kumutugan ninyo. Wa man gyapon mo reklamo. Sa to pa, unsa ang pagreklamong patay naman? Na kita kay istorya ra man ang patay. Ang tinuod nga mamatay, dili na mga tarungan pa. Busa sa 11:21 ngadto sa 22, I think mauntingan na. Kisa to nabudlay o nabugatan. Umari siya kanako kay papahulayon ko siya. Una mo adto ta. Then sunod, isangon ninyo ang akong yugo. Dayon sunod, magtuon mo nako.
Unsa may atong tun-an niya, siya maaghop o lumo mapaubsanon sa kasing-kasing. Dayon makapahulay mo sa inyong mga kalag. So ito pa ang gitagad sa atong ginawa ng atong kalag. Wala di ay pahulay ang atong kalag. Bisa galingkod mo diha, kalit lang lupad ang inyong unahuna. Oh. Mayan lang po kay makadungog mo, magbansay si Espiritu, may Lord Jesus, balik na po. Pero sagad yun, mulupad ang atong una-una. Kung saan man mo pagpahulay, nga ang imong ginahuna kato mang tingluno nimo karon hinsaad ra ba to? Ug mulapas ron mingon na pug diha ka giandaman ka nako wa ka mo anhe karon anhe kaniyan wala na yamo. Intag mahuman dayon is pingkian ani kay ang atuon to. Oh Lord, dili ka pahulay. Pero mamatay na ka, wala na kay huna-hunaon pa. Ingon nato mga igsoon sa unang mga mensahe sa previous pagyud nga atong nahibawan. Ang mga ansyano kuno sa iglesia nagtagad lang sa mga sala sa mga igsoon. Kinsay na ay nakasala mura og tagdon ang sala. Ingon nato igsoon nga pero wala nila tagda ang kamatayon nga mikuyanap na sa iglesia di ina sila. Dili mo gusto may kamatayon. Kana ding mga igsoon nga gikag Enero hangtod Disyembre wa mo tingog sukad patay di ay na. Kanya wala tagda. Dapat kay ang iglesia God, ang everyone kinahanglan mo pangsyon. Unya way tingog-tingog. Kay naapoy mo kana bang gitawag o konsentidor. Ako sa amo kanang mga igsoon nga murag di kay katingog ako man ang tuduon. Aron gid siya mo tingog, siya ron na lang pod. Anay kay di naman mo balik og tigom. Sige nga naman, hindi na ulit tumalik. Sige, imo pong tudloon, patay. O niya, na po yung mga igsoon, nga maong tato'y makatabang na to, sa pagpaluap, unsay tumong nga atong itudluan. Di po makamaong tudlo. So, paano ta siya? Ayaw ba o itolerate ba? Ayaw ba pagkonsentidor ba? Ayaw no, kanang iyang gibuhat, aron man ka mabansay. Alang na sa imong kaayuhan. Kay inigo abi ang bata dagpion bigyan ng lubot sa mananabang og hinguha ba. Kay din na hinguha delikado na. Nya ikaw sukad pa sa pagka bautismo nimo yung tigom naka hangtod karon wa man gyud ka kauha. Dili makamatno nung tanan sa bitaw. Bitaw daghan bitaw na pandol anang pingkian kay manudlo mo guna. Wa po kay klaro labi po ka. Number 3, Christ was manifested to nullify death and to bring in eternal, indestructible life. So giwagtang niya ang kamatayon, dayon gidala niya ang dili madunot nga kinabuhi, mga igsoon. Hallelujah. Dayon through his resurrection, death has become of non-effect. Wala na. Ang kamatayon wala na epekto. Di na gani makahawid niya. Ato minunduman sa dihang namatay ang Ginoo. Doon naman to'y lubnganan nga gikot-kot dito sa pangpang. Dito nila gilubong ang Ginoo. Dayon gawas nga gilubong dito, doon na pagidakong bato ang ilang giali. Busa natay kanta ana sa 1 2 3, no? Dili wala magsilbi ang sampung nila nga bato. Tungod sa gahom sa pagkabanhaw, migula gyud atong Ginoo. Wala po siya mugula dahil pagkaugma. Kuno sa iyang isulti, mao ginapanahon na human sa tulo ka adlaw mabanhaw. Amen. Busa pagkakadlaw giatangan gyud ng Maria. Ingon ba tong mabanhaw tulo ka adlaw? Giatangan ni taon dahil ni Maria kinsa man kaha ninyo makahimo ani. Ha? Kinsa kay makahimo niyo nga kaadlawon dako dito sa minteryo si Maria. Aron duaw niya itong Ginoo nga iyang gihigugma. Wala. Sayo man lang pumubangon kay narama mo na inyong kwarto. Pero patuon pa mo atong minteryo. Nya na po iro makuwang, oh,
samot na mo di mo ato. Pero si Maria, amen. Yato gyud siya. Kaya nahibalo man siya nga nag-ingon ang magtutudlo nga tulo ka adlaw mabanhaw siya. Napakyas ba siya nga nangita? Wala. Nakaplagan gyud niya ang iyang gipangita. O ngano man pong nangita man siya kay nahigugma siya sa atong Ginoo. O nganong nahigugma man po siya sa atong Ginoo? Ngano man po? Brad, nahigugma so kay Magdalena maguto Brad. Nabitay kantaron, oh Magdalena, di man na mao. Nganong nahigugma man siya sa atong Ginoo? Kay gipasayloan man siya dako. Sa dako kaayo niyang sala. Kinsa tong mahigugma niya katong gipasayloan og dako. So kay si Maria Magdalena gipasaylo man niya og dako. So nahigugma pud si Maria dako, labaw nilang tanan. Busa kadlaw nangita siya. Tuod man nakakita, nakaplagan gid niya ang iyang gipangita. Pero lamang tungod sa iyang kamingaw, tungod sa kahinangop niya, imagine sa buhi pa ang tiil sa atong Ginoo, gibasa sa iyang mga luha. Dayon gipahiran sa iyang mga buhok dahil walay puas ug undang ug halok sa tiil sa atong Ginoo. Imagine gibuak niya iyang alabastro dahil gibubo sa atong Ginoo. Karon nakit-an niya sa pagkabanhaw. Kung ikaw pay Maria, di ka magkarag-karag og dagan kay mo hawid ka ani imong higugma. Pero ang Ginoo, touch me not. Ayaw sa ako gikapyo. Bisag nahigugma ka nako og ako pud nahigugma nimo. Napay labaw nga nahigugma nako. Maoy buot unang mo pahimulos nako. So sa unahan ani early in the morning Christ ascended to the Father. Sama siya sa inunahang bunga sa Levitico. Ang dalon gyud siya sa templo aron mapahimuslan sa Dios. Early in the morning. Kumusta man ta sa early in the morning mga igsoon? Og si Joros pa early in the morning ana mo kamot. Oh Lord, asa ra mo tong cellphone are? Lord, asa ra cellphone are? Dito ninyo. Hala to sumpayan to iyang giingon. Unsa may tuyo nga mo hiling magag cellphone? Unsa may tuyo? Tuwa dito ang Ginoo. Tuwa dito ang mensahe sa atong Ginoo. Pagmata sa buntag, oh Lord Jesus, mo na pagkontak sa imong Ginoo. Kontakon nimo ang Ginoo pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Ayaw sa nang hunahuna anak morning revival na hindi na mao reliyoso na hunahuna. Tawag sa ngalan sa Ginoo. Amen. Siya pag early in the morning, bibiyaan niya ang yutanong mga butang, lakip na si Maria. I will ascend to your Father. My Father and your Father. My God and your God. Earthly things, may kalabutan na si Maria aning yutanong mga butang. Kita, bisa katawag, oh Lord Jesus, di mo biya atong ulo ng ugnan ba? Part man ang ugnan sa atong earthly things. So pagtawag ni mo sa ngalan sa Ginoo, bangon din ka, tindog din ka, o baglingkod ba ka, din mamalandong ka, Lord Jesus. Say, po din, sige mo tawag ta sa Ginoo kay magpamalandong, tambi ko na itong asawa, Lord Jesus, alamat. Ayaw sa, di man po na pwede. Alang-alang magkagmayngog, touch me not. Hitanday na lang yung asawa, Lord, touch me not paghapon. Lord Jesus. Pero atong Ginoo wala di siya magpahika. Dili buti pasabot nga wa siya mahigugmang Maria. Pero iyang gikalipay nga ang iyang pagkabanhaw ang makapahimulos og una mao ang iyang amahan. Amen. By overcoming Satan and nullifying it, the Lord Jesus also defeated Hades and the grave. Pinagi sa pagbuntog ni Satanas, giwagtan niyang kamatayon,
ang Ginoong Hesus nagbuntog po sa Hades o sa lubnganan. Busa sa Revelation 1:8, ako namatay o karon nabuhi, ug niya nako ang Yahweh sa Hades o kamatayon. Amen? Naani ang Yahweh. So kung naani ang Yahweh, naani ang pagbuot, iya bang ablihan o iya bang sirhan. So, diha sa atong iglesyanong kinabuhi, ang kamatayon, ang baho sa kamatayon, mualimyon ra na sa iglesia kung ikaw ablihan nimo ang ganghaan sa mga Hades. Pag-aksyon nimo libak sa usa ka igsoon, nag-abot mong puros libakira. Gibuksan ninyo ang ganghaan sa Hades. Sa ituyo, aron mo kailap ang kamatayon. Sa video tip sa una sa Leviticus, pinag-ingon sa atong igsoon, sa di pa ka musulod sa tigom, muadto sa panagkatigom, sa di pa ka magpili og lingkuranan, tan-awa o sa asa kadapit mo lingkod. Kung mo nakita nga kanang lingkuranan nga bakante din ang tapad ana libakira, ayaw nagiglingkod dito. Ayaw lingkod kay naay kamatayon dito. Pero kanang mga igsoon kay li mapog sa aram tong sa aram man putong libakira kay adto po ko tapad. Wala na. Tung giingon ni Judy gabi ganiha diri. Siguro nang libak mo nako di. Unsa may mahitabuan na? Nagpakatap ka sa kamatayan. Nya unsa man natin sa may maka distinguish ano ter. Sumunod. Pero kailagi ka. Kinsay libakira o libakiro sa iglesia di inata. Kailata. So ayaw ta pa dito kay patay ka. Kay ang giingon sa ato mga igsoon, kon kamatayon sirhan, kon kinabuhi ablihan. Na nabaliman. Close open man ta. Close open, close open. Nya pag close kay ang kinabuhi man, ag open ag kamatayon man. Diyan sa may tabo. Ikaw una nga nang libak. Ikaw una nga nagpagawa sa imuhang negatibo nga opinion. Ikaw mo'y unang mamatay. Then ang sunod katong midawat, then ipakatap mo kanang word nga mo kailap manggod. Mo spread ang kamatayon sa atong taliwala. Salamat sa Ginoo nga naa niya ang Yahweh sa Hades o sa kamatayon. Therefore, Christ's resurrection was not only God's vindication and the Lord's success, but also His victory over death, Satan, Hades, and greed. So, dili lang kay pagbindikar sa Dios ang iyang pagkabanhaw sa iyang nga nahuman, kundili timaan usab ni siyang pagdaog sa kamatayon ni Satanas sa Hades o sa lubnganan. Letter B, sisters. Amen. Having nullified death through the death, the Lord Jesus brought life and incorruption to light through the gospel in His resurrection. The last part of 2 Timothy 1:10 speaks of Christ Jesus, who brought life and incorruption to light through the gospel. So, unsa day kinahanglanon ang ebanghelyo? Aron ang mga tao nga naa sa kangitngit maka kita sa kahayag pinagi sa ebanghelyo. In the gospel, the revelation is brought to us that Christ has nullified death and has brought us eternal, indestructible life. Nga atong kinabuhi nga nabatunan, kinabuhi nga ni nga tawhanon, madunot man pero ang nadawat na to pinagi sa ebanghelyo nga gipadayag. Nagdala nato ni sa kinabuhi nga dili
na madunot. Hallelujah! Matag-usa na to, nanay kinabuhi nga dili na madunot. Amen. So, gingon din life in 2 Timothy 1:10 refers to the eternal life of God, which is given to all believers in Christ, and which is the main element of the divine grace given to us. So, mauni ang nagunang elemento sa Diyos, sa grasya sa Diyos nga gihatag din na nato. This life has conquered death and will swallow up death. Life is the divine element, even God Himself imparted into our spirit in corruption is the consequence of life saturating our body, giving life to our mortal bodies through the Spirit who indwells us. So, ang Espiritu nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa mga minatay, dahil nagpuyo po sa atong sulod, kining Espiritu ang atong Espiritu na himong kinabuhi, maghatag po gani ni kinabuhi bisan sa atong lawas nga may kamatayon. Our mortal body. Sa una, ngano mang lagsik man tag naay madunggan na to mga party-party, labi sa hilig patang mamista. Sa una ba? Sa una. Nganong lagsik man. Dayon, dalon kag igsuon nga muadtog panagkatigom, nganong luya man ka. Pasabot na nga ang imong lawas nga iyas kamatayon. Basta iya sa Dios kanang lawasa, iyas kamatayon. Pero iya sa kalibutan o iya ni Satanas, kanang lawasa aktibo. Pero sa diha nga ang imong espiritu mahimong kinabuhi, imong gisinati ang imong espiritu, gibansay nimo ang imong espiritu, dayon ang imong hunahuna, ang espiritu na himong espiritu sa imong hunahuna, dayon mo kaylap ni sa atong kalag nga dunay tulo ka bahin pagbati o pagbuot, dayon bisan pa ang imong lawas nga may kamatayon, hatagan pa og kinabuhi. Dayon, og naay mga meeting, ganahan na ka. Ganang ganahan naman kumutambong og meeting. Ilahan na nga imong patay lawas. Patay lawas. Imong lawas nga may kamatayon, gitagaan og kinabuhi. Amen. Pero kanang mga igsoon ganing mag-iaya og Domingo, wala pa ron. Pagdali na sa yupot, ng uban wala pa mo abot ron. Mag-una po ta dito, mag-unsa man po ta dito. Wala pa si kuan, pastor. Imong lawas, mo'y dili ganahan. Pero sayo pa, sayo kag bakod, sayo kag digamo, sayo kag prepare sa imong kagalingon, tanan, sayo, para sayo ka makaadtos tigom. Nagpasabot na ang imong lawas nga may kamatayon, napaambitan o kinabuhi. Saan man na magsugod? Diyan sa imong espiritu. Saan sa man paagi? Fan into flame. Amen. Paypayi ang gasa nga naa kanimo. Grabe itong isulting juros gabi. Katawanan pero tinuod. Na may mga evolution theory nga, nagtudlo sila nga ang tao gikan sa unggoy. Mao maputag na unggil po. Pasilan. Papanamina ra ng unggoy, yung ikaw, di ka mabuhi sa espiritu, di ba? Unggoy ra po kag naong. Ko lang, hamis lang ka. Kay nangarti man ka. Ang unggoy wa man. Pero imong i-exercise ang imong espiritu, lahi ra ka sa unggoy. Amen? Gibuhat kasama sa dagway sa Dios. Gitagaag espiritu aron makasudlan sa espiritu sa Dios. Amen? Pero ang unggoy wala gibuhat asa ang unggoy ra gina. Pero kadito ra ko namuot ba pag-ingon og di ka mag-exercise kay daghan kanong Kristohano ron nag-neglect. Pasagdan ang ilang espiritu. Walay gamit-gamit sa espiritu. Huna-huna na lay gadako. So, kung di ta magbansay sa atong espiritu, sama ra pud kuno tag unggoy. Oh Lord, kusog ta mga og saging.
Ginoong Hesus. Nakabantay kog unggoy kay day unggoy sa akong apuhan sa una. Napoy tuminahan. Gakuha siya og kanang kanang kuhet din ingipahid og kanang iti nga baho. Then gibutang niya atong kabatanan sa unggoy. May kabat-kabat sa unggoy sa pagkabaho. Pagkaana sa unggoy, napuros niya pahid. Ala, pamahid kay. Di lagi siya ganahan itong baho. Pero sa kay baho nga tanan ang iyang agian, puros na baho. Kung walang to niya ipahid-pahid, katuraon tayo na baho. Karon daghang mga igsoon na gamit-gamit og espiritu, masayop na siya, tanang mga igsoon pahira na iyang sayop. Unggoy nagkinaiya. Ganun na ingon magkanapad, si ko amang God Brad, mga ginay ka ingon Brad. Bitaw Brad no. Tanan, puros na pahiran, anang iyang kaluyahon. Pero kung imong susihon sa sinugdan, wala bidayin tayo na ilabot. Naluya lang yun ka, nimo. Pero sa diyang naluya na ka, pasanginlan na nimo ang mga ansyano. Kaya wa man ka mag-practice sa imong espiritu. Bantaya, Domingo na hapit, magbansay kita sa atong espiritu. Kiniray paagi nga makatuman ta sa walay katapusang pamatigayon sa Dios. Kay diha ra gyud sa atong espiritu makadawat tag pagpalatay mga igsoon. Bulag sa atong espiritu wala na. Busa gingon dinhi life is the element, a divine element, even God Himself imparted into our spirit, incorruptible. This life and incorruption are able to counter death and corruption. Kinirang kinabuhia ang makahimo sa what is encounter? Pagpakig asdang sa kamatayon o pagkadunot. Kinirang kinabuhia. Amen? Karon ang atong uluhan duha man ni ka-porsyon. Una sa iyang buhat, nullifying death and bringing life and incorruption to life. Ang ikaduhang porsyon mahitungod na ni sa iyang persona. What is the person of Christ? Number 1, He is the seed of David. Amen? And now remembering Jesus Christ, the son of the seed of David, raised from the dead. Okay. Atong tanawon ang ikaduhang parte. Okay? Remember Jesus Christ raised from the dead of the seed of David according to my gospel. Our letter A, sisters. Number 1, brothers. Number 2, sisters. Number 3, brothers. So naghisgot ni kalabot sa pagkabanhaw sa atong Ginoo gikan sa mga minatay. Ingon nga anak ni David, ingon nga tao, gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay. Amen? Pero ingon nga anak sa Dios, siya mismo mibangon gikan sa kamatayan. Regarding the Lord Jesus as a man, the New Testament tells us that God raised from the dead. Ingon nga tao kinahanglan naay mubanhaw niya. Naay mo pabangon niya gikan sa mga minatay. Pero ingon nga Dios, wa na siya makinahanglang tao. Siya mismo mibangon gikan sa kamatayan. Dinhi sa nagtuon pa ko bago pa kong kadangat, medyo malibo ka ba? Kay mabasahan nimo nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay. Di naapoy porsyon mabasahan nimo nga siya mismo
Mibangon gikan sa kamatayon. So kung mo tanaw ng duha ka pag hisgot, makaingon ta og sungag din ning Biblia. Pero di ay salamat sa ministry. Amen. Gitudloan ta sa iyang dual status. Kung magbarog siya ingon nga tao, praise the Lord, na ay Diyos nga magbanhaw niya. Pero kung mabarog siya ingon nga Diyos, wa na kinahanglan na. Siya mismo mibangon gikan sa kamatayan. Sibaw na to nga ang pulong anak sa tao sa bag-ong tugon, gipadayag ni 78 kahigayon. Nasa except 78 times gipadayag ang pulong Son of Man. So, salamat. Matinawan. Di na ta maglibog ani mga igsoon. Naa siya dual status. Amen? Nanata ika-encounter sa iglesyang Manalo. Nanata ikasukol. Pero ayaw po panulong. Panalipdi lang niyo ang kamaturan. Pinaagi aning duha ka kapitulo o duha ka bersikulo nga nagsulti. Amen? So, magtuon pag yung tagdugang kalabot sa person of Christ. Daghan man gud ang kay balo sa work and person of Christ. Usahay masagol na to nga ang iyang buhat atong inog iyang persona. Dahil ang iyang persona atong inon og iyang buhat. For example, muhatag ko og example sa John 1:29. Ingon si Juan, tanawa ang kordero sa Dios nga magwagtang sa sala sa kalibutan. Asa may iyang persona diha? Behold, the Lamb of God who take away the sins of the world. Ang iyang person diha is the Lamb, ang kordero. O ang iyang buhat niya is to take away the sin of the world. So lahi ang iyang persona, lahi ang iyang buhat. Sa dihang nakikistorya siya ni Nicodemo, naghisgot siya kalabot sa brass serpent. Ang iyang persona dito ang serpente. So naay iyang persona, naapoy iyang buhat. So, ingat si brother, tinahalan makailata sa work and person of Christ. Amen. Now, di ta magtuon, ani. Pangtanon niya ta. So, nasa dual status, no? Number 6, or number 4, Christ being raised from the dead, and His raising Himself from the dead indicates that His dual status, human and divine. Letter A, sisters. Amen. B, brothers. Amen. C, sisters. Amen. D, brothers. Yes. So, ang number 1, the Lord Jesus is God and also resurrection. So, dito sa pagduaw niyang Lazaro, so pagsulti niya ni Maria, o ni Marta, ingon siya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Nabanhaw na ba siya ito? Miagi na ba siya kamatayon? Wala pa. Pero bisan pagwa pa siya moagi sa kamatayon, siya na ang pagkabanhaw. Nganong giulahi man ang kinabuhi din. Nganong man siya, ako ang kinabuhi o ang pagkabanhaw. Ngano man. Ngano ang pagkabanhaw may iyang iuna, ay ang kinabuhi. Tungod kay ang sitwasyon nga naa siya, mauman ang kamatayon. Namatay man si Lazaro. Busa unsa may solusyon aning mamatay kinahanglan banhawon. Amen. So I am the resurrection and the life. So mao na iyang gi-introduce.
Dayon sa letter B, because Christ is the ever-living one, death was not able to hold him. Sa diha nga si Pedro, may kuhag espada yang tikbas tong dalunggan sa ulipon ni Juan. Ingon ang Ginoo nga kon makig-away pa lang unta ko, mga muyo ko sa akong amahan nga magpadala siya libo ka mga manulunda aron ko luwason niya. Pero dili man siya makig-away. Mianhi siya aron sa pagtugyan sa iyang kaugalingon. He himself iyang gitugyan ang iyang kaugalingon. Kaya nga naman, nasayod man siya nga makuha ra niya gihapon ni. After 3 days, he was resurrected. Busa, death cannot hold. Dili siya mapugnan sa kamatayon. Kung ang atong espiritu kanunay lang mapaypayan, hangtod musiga, hangtod mo dilaab, walay makapugong nato. Pero bisan pag walay magpugong, basta kay palong ang imong espiritu, magpasalamat pagani kag mo taligsik. Ay, praise the Lord, hing taligsik na, dili ni kabubuton sa Ginoong manlakaw ta. Diba? Magdagom-dagom gani, di lang tamo dayon kay si Diyo, dagom talite. Pero buhay ang imong espiritu nagdilaab. Natay awit sa mga awit nga bisan baha dili makapugong. Amen. Nakasinati na bata na mga igsoon? Kasinati na. Kanang bugnaw ng tanganon naaman ka ng pagtuuha. Nya ang atong espiritu kay bako mang natawo pag-usab, napaypayan man. Di nato ibali ang mga paglutos. Pero sa diyang maluya ka, oh Lord, bisa pagway mo lutos, oh Ginoong Hesus. Gingon sa excerpt sa message 1, kato ka Juros, sa dihang maningkamot ang mapaypayan ng atong espiritu kanang God-given gift na naa nato atong paypayan. Ayaw pag laom katong uban mo paypay kay ang gisultian din si Timoteo, fan into flame, ikaw mo magpaypay. Dahil sa diyang musika na, mudilaab na magbantay ta kay naay bumbiro. Magdala og kanang gitawag og fire truck kay iyang palungon ang nagdilaab na untang espiritu. Na imong asawa pwede bumbiro na. Imong bana pwede bumbiro. Unsay toy palungon lang. Mga anak palibot sila. Ako many times akong experience yung kamot kong makasayo mauwaw po ta ng sigitang inyong mga ansyano angay mag-una sa tiguman ini ka Domingo. Kaya nga naman i-welcome nimo ng mga igsoon nga moabot. Amen. Salamat sa Ginoo. Dahil uwahay po mo uli kay mababay po itong mga igsoon nga mugikan. Maulaw ta kay kita ko'y tigsulti. Pastilan kay dugay man mahuman ng sister mag-iles. Muadto itong banyo tungag oras. Kaya muadto atong kwarto kay mag-iles tungag oras. Manudlay pa 10 minutos. Nan ikaw ita nagdilaab ng kanang di ka gusto masayo malit. Mga igsoon magkaanam intaw kapalong. Lord Jesus, itong adiyan ako, raprod man ang among dalan, di ko man naganala. Minsan, Lord Jesus, oh Lord Jesus, ikaw magdali, kay nalit na ta. Ikaw naraman day po ni. Ni mga igsoon tagsaram tawag, paagi na ng raprod na dalan. Lord Jesus, lagi na. Daghan na, mahitabo na ko, og dili kay ako ra anak. Daghan. Maulaw mangod po, kamu bang mga sister ba? Ayaw po mo gising-isi diha. Labig mga leading ones na inyong mga bana, ayaw po. Buligi in taon, tabangig paypay.
Amen. Mahimo gani, kamoy mo sayog mata, magdiga mo. Pukaw na inyong bana, der, mata na der, kay malit ka der. Ano ba? Sus, pastilan kay ang mga bana manoy gauna, mahumod lang inyong kamot o manghinaw na. Pastilan. Nya, nalit pa. Dapat, Priscilla o Aquila ta. Mag-abay ta sa bukat. Amen? So pag abot ito kay may kaulangan, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, gaana kayo, ilamano ang igsunoy. Pero kadimao na igsuno abot mo dadili kay kato kasilyas. Mauwa makakay madayag mo sa imong naong. Siya maging si Brad, praise the Lord Brad. Malipay binag ansyano ng iyang matukmaan. Ambot ngano po na silang malipay man kay tatay manggod. Maangay sila kitag tatay. Nya siya pahiyom niya ikaw gamugot. Kaya napungot ka ni mong asawang dugay kay mahumang. Dili ba ingon ana ang asawa ha? Kamu lang mga sister ba? So fun into playing. Pero bantay kay mo ini siga na moabot ang bumbero. Naay gamiton ang yawa. Ay kung inagwala, naagi gamiton ang yawa. On the day of his resurrection, early in the morning, the Lord Jesus ascended to satisfy the Father. The freshness of his resurrection was first to the Father. Enjoyment as the first fruit of the harvest, even in tithe brought first of God. Dadun pag-una sa Diyos. So, ang realidad ani sa Revelation 4:10, na ay 144,000 diha. Inunahang bunga. Dili na, lahi na sila sa Kapitulo 12, katong bata nga gisakgaw. Kay katong bata nga gisakgaw, makig-away ito ni Satanas. Pero kining 144,000, magpahimulos ang amahan nila. Amen? So, kay buhi man na sa iglesia karon, maglaom ta nga ambot mapil pa bakatana na? Mapil pa bakatana mga ison? Kanang 144,000? Dili na? Ikaw kay tiguang naman ka. Bitaw. Physically, maglaom ta nga makaabot pa ta na. No? Wa may kubo sa maglaom. Physically. Okay. Yeah. Sa ilualan ko sister ha, pag mention ng tigong, ako bining inahanbi na ko ni. Loy. Oh, nan. So sa letter number 6, another aspect of Christ's work in his resurrection is his rising on the first day of the week to germinate the new creation. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo mao ang pagkabanhaw niya sa unang adlaw sa semana aron magpagitib og bag-ong kabuhatan. Busa sa Korinto ingon si Pablo, siya nga nausa sa Ginoo bag-o nang binuhat. The fact that the Christ arose on the first day of the week indicates that the entire universe has a new beginning in Christ's resurrection. Wow! Wala mo maminaw? Entire universe. Doon ay beginning of the new creation. Pagkahulog sa tao, ang tibuok kalibutan na daot, na daan. Pero sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang tibuok universo, doon ay bag-ong pagsugod, bag-ong kabuhatan. Labi na gyud ang mga anak sa Dios. Amen? So, Christ's resurrection ushered in a new period, a new age. Wow. In the sight of God, the entire old creation was crucified with Christ and buried with Him. Then, on the first day of the week, there was a new beginning. So, every first day of the week, doon na tayo bag-ong pagsugod. Asa man ka anang first day of the week?
Daghan anang first day of the week or naay labi gikan ang mga paryente bagong nangabot wa na mo tigom kay nangaligo silang dagat. Daghan sa aka ng mga panahon na. Ay kung inagtuwa ka naligog dagat diyon naa ka sa imong espiritu. Na? Basta first day of the week nakig-meet ang Ginoo sa iyang mga tinunan. Tell my brothers and Peter nga magkita sila sa Jerusalem. Unsa may gisulting Pablo sa kapitulo 16, sumpay man ni sa chapter of resurrection. In the first day of the week, kinahanglan ang inyong offering andam na. Aron no collection is needed. Sa to pa, dili lang kay maghisgot ang mutigong taan ang unang simana, unang adlaw sa simana, kundi bisan pa ang atong halad dito kawana sa apostol. Kadaghan na makadawat og purpose, di na makatigom pagkaugma. Maguna-una ba ko, Jis? Daghan-daghan nagbiro halad kay daghan man ang purpose. O sa mo pagkadagang halad na nga, di man po di mo tigom. Adto ra mo tigom, nahurot na gasto. Lord Jesus. Ang mga farmers makadawat og 5,000 ayuda. Agoy di man po mo tigom. Asa man ning tao mahimong halad. Pero katong nahigugma sa Ginoo, mangandoy na siya panakatigom. Manaa siya madawat nga purpose o ayuda gikan sa gobyerno, mutigom gina siya kay nahigugma siya sa Ginoo. Nahigugma siya sa panakatigom. Tinuod ka na mga ison? Doon ay ang people nga gihimo din sa Usamis gihimo tong combine. Gilapos gyud to nila og Domingo. Unsay tuyo ato para ma-remind ang mga young people nga magtagad gyud sila anang panagkatigom sa Lord's Day meeting. Kay naa diha ang pagtipik sa tinapay ug naa diha ang paghalad sa ilahang offering materials. Girmahin gina. Kay nga naman na silahan sa mga nanguna nato nga daghan ang wipe. Pero sa panagkatigom inigtigom na pangitao naman yung mga batanon. Asa man ni sila dayo madumingo. So gipahinumdum to aron matukawan na to ang ilahang kalabot sa pagtipik sa tinapay o kalabot sa ilang paghalad. So manghinaot ang mga igsoon tagaan na to nigbili. Amen? Manaay madawat. Amen? O wala. Amen? Basta kay first day of the week nabanhaw ang atong Ginoo. Okay. Mulagpos ko sa letter B kay dinhi ang luwan ani Roman number 2. The expression seed of David indicates Christ's dignified human nature which was exalted and glorified along with his divine nature. Dinhi nakadumdum mo sa morning revival na itong miagi, kalabot sa gingon ni Brother Lee nga, the greatest question in the universe. Sa Kapitulo 22 sa Mateo, gilibutan ang atong Ginoo sa mga Parisiyo, mga sakop ni Herodes, dayon doon na po'y Sadusiyo, doon na po'y mga abogado, nangutana sa atong Ginoo aron ilahang bikton ang Ginoo sa iyang tubag. Unang nangutana ang tinun-an sa mga Parisiyo o ang kang Herodes naglambigit ni kalabot sa paghatag o salapi. Mubayad bag makatarunganon ba nga muhatag og buhis ang imong mga tinun-an. Ingon ang Ginoo nga tagay ko ninyo og sinsilyo salapi.
Then pagpakita og salapi, insya kang kinsang larawan kini. Ingon dayon tubag siya kang Caesar. Ang tubag sa atong Ginoo, pues, ano ba to'y pues, Jess? So ihatag ni Caesar ang iya ni Caesar, o ihatag sa Ginoo ang iya sa Ginoo. Amen. Kalabot to sa religious aspect o sa politics, nag-combine sila. So, kaya man sila makakita og rason nga mabitik ang Ginoo, nang hawa sila. Sunod ng utana, ang kining gitawag og Saduseo, nga dili mo tuog pagkabanhaw. Ingon sila nga magtutudlo, dunay babae nga naminyo sa usa ka lalaki, then namatay ang usa, namatay ang iyang bana, then wala magbilin og anak. Busa ang ikaduha mo yung asawa aron mapabangon og anak, then wala man gyapon hantod nga matay silang tanan. Karon namatay pud ang babae. Karon sa pagkabanhaw, kang kinsa man to siya maasawa. Sayon ang gitubag sa atong Ginoo, sa pagkabanhaw wa ba ninyo mahibasahe nga wala na minyuay dito, kay kamong tanan sama nag manununda. Sa ito pa wala mo ingon ang Ginoo, walay pagkabanhaw. Ang yang ingon sa pagkabanhaw, wala na nang huna-hunaan ninyo, wala na minyo-minyo dito. Basin og na mga igsoon din ning nabalo dahil magkita ra ta dito niya. Pangita ka ng kaduhan ng minyo, kinsa may moangko na ng mga matay na dito, magbugno na sila. Dili. Dito niya sa pagpamanaw, sama na kunutag manulunda. Amen. Wala na ng pagbatia. Pero wasya may walay pagkabanhaw, naagya po'y pagkabanhaw. Ang mga Saduseo, di na mo tuog pagkabanhaw. Dayon, may tungod atong abogado. Kaning tanan, walay nahimo. Ang usa nangutana kalabot sa relihiyon, ang usa nangutana kalabot sa paghatag og buhis, ang usa kalabot sa kinsa nay mga sawa o niya dito. Pero wala gid sila magtagad mahitungod ni Kristo. Karon ang Ginoo nangutana. Karon ako'y mangutana ninyo. Unsa may inyong hunahuna anang Kristo or ni Kristo? Tubag lain sila anak siyang David. Kung anak pa siyang David, wapon niya inag-adi man na mao. Gina niya, kung anak pa siyang David, nga anong si David, diha sa Espiritu, miingon man niya ang Ginoo, miingon sa akong Ginoo, nga lumingkod ka sa akong to, hangtod nga ang imong kaway, ibutang ko nga tumbanan sa imong tiil. Kung anak pa siyang David, nga anong hiingon man, gitawag man niya Ginoo. Ang tanan, nangawala. Wala sila musuway pagpangtana sa atong Ginoo. Greatest question in the universe. Karon, ang mga Pariseo, ang iskriba, tanan, laing mga butang ang ilang gihisgutan. Pero ang gihisgutan sa atong Ginoo, ang gitagad sa atong Ginoo, si Kristo ra mismo, mga isa. Daghang gikabisihan. Daghang sila gitun-an sa ni, pero ang atong Ginoo, walay lain si Kristo ra. So akong isumpay ni sa gisulting juros gabi dito sa Mount of Transfiguration. Sa dihang mipakita si Moses o si Elias, gitakyapan sila sa panganod. Then sa pagbuka nila, wala na sila laing nakita, gawas ni Kristo. Christ alone. Amen? So sa pamatigayon sa Dios, si Kristo ra gyud unta mo'y mahimong sentro. Amen? So, kadaghan ko magdasig sa mga igsoon, sa atong conversation, do not gid untay divine dispensing gikan sa God's economy. Naantay Kristo atong hisgutan. Di kay lahing grupo are, lahi pong grupo ato, lahi pong grupo, pero wag gyud Kristo ang hisgutan. Tugaan na lagod mo karon. Bisan kini atong gitunan, ikaapat naman ning mensahe. Gikan pagsugod gabi, wag itingali lamiay ka itong gisulting juros no, nga ang atong espiritu kinahanglan di nato pasagdan. Ato di intang exercise atong espiritu. Pero ambot lang ka. Di ba kayo kanu sa man madawat ang atong purpose? Unsa may imong gi-apply nga
kon man yapon hamis man kay mo nahong. Sa adoy, namang koy apon dito. Walay Kristo. Christ alone. This is my beloved Son, in whom I found my delight. Hear Him. So ano sila nakita? Asa man pa po ang Pedro kinsa may makagama si Pedro o kamalig. Naman to silang tulo, si Juan, Santiago o si Pedro. Pag ingon niya, maayo Ginoo kay ni ami. Amen, iya panggiila tong duha. Pero pag ingon, magama ko. Ay, nawala na. Nawala na duha. Di, basig mo ingon mo, corporate mangud buto. Pag ingon ganun ni mo ko, kana, nagpaila na nagkinsa ka. Hingay ako pa to. Kanang giingon sa ato pagtulunan, do not preach yourself. Sagad na to, introduce lang ito na to. Kanang preach ourselves, kanang giingon ako noon, ako pa to, kanang isang nyaw na nimo ang imong kaugalingon. Ang mao to ba nato bisag wa tay labot. Makadungog tag na naglalis nga igsoon sag na. Nya, gihilom ka. Pailob lang. Na, ako pa to, anaambot lang. Sagad mo nang buhaton na to, wala na itong sinultian ba? We are always fixing ourselves. Bisan ka nang imo mga nabasa sa Biblia ba o sa ayaw na lagun ng iban o saan na ka nagbasa, isulti lang sa imo nabasahan. Amen. Ako na sa kuan ng igsoon. Ay. So, sa pagtubag niya sa maong mga pangutana, wala nagyod sila muusab pa og pangutana. Ngano man kay lahi-lahi man sila og tumong. Pero si Ginoong Hesus wala sila ang gitagad si Kristo ra. Nakasabot ba mo Kristo mo ison? Kami namin report mo diha ba? Ngayon siya, anong sabi si Dudong, si Jesus din, ang wasay lang gitagad si Kristo ra. Di ba si Jesus mo na si Kristo? Napasol na po ka no? Nakasabot ba mo anak mga ison? Who is Jesus Christ and who is Jesus and who is Christ? Unsa man ang Kristo? Dinihugan. Anointed. Tinahasan. Busa si Pedro wala may nganog. Ang yang gayon, you are the Christ. Husto ba na? Balitan, Pedro, kinsa man ko? You are the dudong. Di na mauloy, no? Wrong grammar na. Pero yung say, you are the Christ. Meaning, anointed, commissionated. Nasa itahas. So, ang Kristo sa Diyos, tinahasan. Ang Jesus, yes, itawag siya Jesus. Pero sa iyahan ng humanity, sa iyahan ng pagkatao. Maglibo ka sa sulat ni Pablo, Espiritu ni Jesus, Espiritu ni Jesus Kristo, Espiritu ni Kristo Jesus. Maglibo ka na, pero makasabot lang ka. Salamat sa Ginoo nga kining Kristo nga naa nato dinihugan. Amen. So, the prophecy in 2 Samuel 5:12 to 14 says that the seed of David would be the son of God and God would be his father. So kung inyong tanawon ang genealogy sa atong Ginoo gikan sa Mateo 1, kung inyo nang tanawon may bawaan gid ninyo daan. Yes. Naghisgot ni sa anak ni David, anak ni Abraham, then si Abraham nanganak ni Isaac, then si Isaac nanganak ni Jacob, then si Jacob nanganak ni Juda og sa iyang mga igsoon. Ngano hindi tsong sa Juda nga si Ruben may panganay. So dito din Juda, then si Juda pinaging Tamar nanganak ni Paris og ni Sarah. So din ni Paris nagsugod na pud ang linya sa mga talaan sa atong Ginoo. Unang gisgutang babae si Tamar katong atong giingon, sunod si Rahab nga taga Jericho, sunod si Ruth nga Moabihanon, sunod si Batsiba nga asawa ni Uriah, sunod si Maria ang ikalima.
Dahil giingon dito si Matat nanganak ni Jacob ug si Jacob nanganak ni Jose. Og si Jose nangasawang Maria nga mao ang ginikanan sa atong Ginoo. Pero kung ato ka sa iyang humanity magtanaw, ato ka mubasa sa Lucas. Kay sa anak ni David sa iyang harianon nga posisyon dinhi siya magsugod ni Solomon. Pero sa magbasa ka sa iyang humanity, adto kang Nathan nga anak ni David. Sugod sa Lucas, magbasa ka sugod ni Kristo hangtod mo ang mubalik siya ni Adan nga anak sa Dios. Si David dunay duha ka anak nga gi-mention dinhi sa harianon nga pamilya si Solomon. Pero sa dili harianon nga kaliwat dinhi siya ni Nathan. So si Kristo kaliwat gyud ni David. Kay si Nathan anak mang David, si Solomon pod anak ni David. So gipanagna ng daan sa 2 Samuel nga ang kaliwat ni David mahimong anak sa Dios. In other words, a human seed would become the divine son. Wow. The word concerning your seed in verse 12 and my son in verse 14 implies that the seed of David would become a divine son. This word corresponds to Paul's word in Romans 1:3-4 concerning Christ as the seed of David being designated the Son of God in his humanity in resurrection. It also relates to the Lord's question in Matthew 22 verse 41-45 concerning how the Christ would be both the Son of David and the Son of God as David's Lord. A wonderful person, God-man with two natures, divinity and humanity. Okay, atong dunganan sisters. C. The brothers, God himself, the divine one, became a human seed, the seed of a man, David. Brothers, our sisters. Brothers, through life, resurrection. Sisters. Brothers, amen. So, matinawan unta ta sa dual status sa atong Ginoo. Siya Dios o siya usab tao. Usa sa iyahang pagkatahonon kaliwat siyang David. Pero designate na diyan mahimo siyang Son of God. In his resurrection, no, sa iyang humanity, sa wa pa siya moanggid kamatayon, ang iyahang pagkatahonon, tahonon ra gito nga way labot sa pagka-Dios. Pero sa diyang nabanhaw siya, ang iyang pagkatahonon na-uplift. Amen, na-uplift. Nahimong unsay ato ikasulti na, Jo? Na-uplift din ang iyang, napahabog ang iyahang pagkatahonon. Dayon, sa gikuto ni Pablo ang Salmo sa Buhat 13:33. Nag-ingon dito, in this day, yun siya, you are my son. Today, I have begotten you. Sa ito pa sa eternidad pang milabay, anak na siya sa Diyos. Pero pinagi sa pagkabanhaw niya, kanang giingog today, ang iyang humanity, gianak pag-usab sa Diyos. Sa ito pa, equal na ang iyang humanity o ang iyang divinity. So bisan tuwa na siya karon sa ikatulong langit, na paggihapoy anak sa tao nga naglingkod sa trono sa Diyos. Amen. So sa gitago nga plano sa Dios ngadto kang Hob,
Maayo naman gyud si Job. Wag mo labaw kamaayo ni Job. Sa tawhanong kasaysayan walay mo labaw. Bisan siya mismo na pasol out siya na nalitagan si Job sa iyang pagkamatarong. Nakidebate gid siya. Sa kapitulo 1, kapitulo 2, milampos pa si Job ang iyang integrity. Pero sa kapitulo 3, wala na si Job, nadaot na. Gusto na niyang namatay siya sa pagkahimugso niya. Iyang itunglo ang iyang adlaw na tawhan. Sa tupaw imong itunglo, napakasasabakan sa imong inahan, gusto na kang mamatay. Naon sa may mahitabo sa imong inahan nga nagsabak nimo, mamatay pod. So mao ni resulta aning tao nga ilabyan kayo pag appreciate sa iyang kaayo ba. Pag resulta ana, bisan pa ang iyang inahan na apil niya pagtunglo. Plus na pay mga debatidor niyang mga higala, jutan gyud si Job nga nakasala siya, pero din hindi ay ang plano sa Dios dili kay nakasala si Job, kundi nasa buot buhaton ni Job. Na tandog mangkot ko sa dili man sa akong music, pero ano ko gamay basi magduman ko din niya ba. Kisa to speaker niya. So morning si Job. Morning si Job. Ang gusto sa Diyos, kalimutan, God, man. Nagingon sa atong speaker na wala magkinahanglan ng Ginoo extra. Kay sa Garden of Eden, there is only one river. One or four? One. Dayon, sa Bagong Jerusalem, doon na po'y one river. Na one tree of life. Di ba? Puros one. Ang gusto sa Ginoo, dili extra. Kunya. Wala na itong iagpas. Gusto mo ka mong God. Bisa na asa, gusto kang God. Dahil mo kang God. Pero wala ko tinanggap ng God. Ang yan tinanggap ng God. Kung sa mga buhaton, sadyang magpahiklos ka. Yan. Wala Ay, karataw mag-enjoy. Kasi ka. Sila naman Ito na. Ito na nagkalain na natin ito rin. Kaya mo mula naman Paibulos, balik ito. So, ang atong old, kanang itawag, my old man was crucified. Bawa, alam niyo mga iso, basta kanunay kayo nag-enjoy. Kano sa ito ka maka-enjoy? Kung imong i-exercise ang imong espiritu. Kinahanglan ta mag-create og habit. Atong niaging gabi pero so may bawaan ra ba ginang tawag og dili. Kanang naanad bitaw tawag. Yano ra man yan pagtawag, okay ra man na. Kay mura ra man na gininhawa, pero katong mapugos og tawag, lahi. Salamat sa Ginoo, mag-create ang habit. Atong i-exercise ang atong espiritu. Amen. Fan into flame the gift which God given to you. Our God-given gift. Mao ang atong espiritu. So paypayin na mga igsoon. Pero sa di po ka malimot, na ay bumbilo moabot basta masunog na. Oh Lord. Amen. So napatay 17 minutos para sa atong prophesying. Amen.